Kasi, yung primero, lalakad ka lang. Pero hindi lang lahat na lumalakad ay hindi kailangan lumago rin. Maging matured. Okay, ang ating pong teksto, mababasa natin sa 1 John chapter 1, verse 7. Pakibasa po sa wikang Pilipino, mga kapatid. Can you read it, brother? Sino po pwede magbasa sa Tagalog? English kasi. Sabi sa English, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kapag tayo raw ay naglalakad sa liwanag, na si Kristo ay nasa liwanag, tayo ay mayroong pagsasama-sama. Tayong lahat, nakakasama tayo. Now, at ang dugo ni Kristo ay lilinisan tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ang tanong, ano pong ibig sabihin ng paglalakad sa liwanag? Yung bang ibig sabihin, Sister Tina, ay magdadala ka ng flashlight? Magdadala ka ng sulok? Ano ibig sabihin ng lakad sa liwanag? Liwanag po sa mabuting ginagawa. Ano yung liwanag, brother? Yung may ilaw, yung may dala kang flashlight. Liwanag kay Kristo. Ayun, spiritual light. Righteousness, kabutihan. Okay? So, kapag tayo daw ay naglalakad katulad na si Kristo na sa liwanag, ano ang resulta? Mayroon tayong fellowship, mayroon tayong pakikipagsama sa isa't isa. Si Kristo na sa atin. Pero kung naglalakad tayo sa liwanag, magkakaroon tayo ng pagsasama-sama. We will have fellowship. At ano pang resulta? Hugasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Anong panghugas niya? Sinasabi, the blood of Jesus will cleanse us from all sin. Tingnan nyo ang dugo ni Kristo ay lilinisan niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Walang naiiwan. Meron ba kayo nakitang naglaba ng isang damit ay di nalaban? Anong nangyari doon? Pinunta sa washing machine, tapos yung isa hindi nalabaan. Anong nangyari? Nahulog. Hindi nalaban. Hindi na isali doon sa washing machine. So ang isang Kristiyano, kapag hindi siya lumalakad na kasama si Kristo, may posibilidad na ang kanyang mga kasalanan ay hindi rin mahuhugasan. Anong ibig sabihin ng mahuhugasan, brother? Ano ibig sabihin ng mahuhugasan ng kasalanan? Maalis, matatanggal. Paano tinatanggal ng Diyos? Ibig sabihin ng mahugasan, mapapatawad. Anong ginagamit ng Diyos pag mahugas? Anong klaseng sabon? Ha? Anong klaseng sabon? Ariel, surf? Ayun. Dugo ni Kristo. Paano nangyayari, Sister Rose, na ang dugo ni Kristo ay naghuhugas sa kasalanan? Matagal nang wala si Kristo sa mundo. Pero baptisan. Anong version, Sister Tina? Acts 38, brother. Ano sabi ng Mark? Acts 38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift. So, hindi po aktual na naghuhugas yung dugo. Yung dugo ni Kristo naghuhugas, pero anong ginagamit niya na panghugas? Yung ating pagsunod. Saka ang tubig po ay simbolo lamang ng paghuhugas ng kasalanan. Pakibasa, Jav Vincent. 1 Peter chapter 3:21, sa Bible. Pakibasa po. 1 Peter 3:21. Ano sabi ng 1 Peter? 1 Pedro 3:21, ano sabi ni Apostol Pedro? Para alam natin kung paano hinugasan yung kasalanan. Ano sabi niya? 1 Peter 3:21. Brother John Vincent. Pakibasa, lakas. Ayon sa tunay na tawag, sa mga tuwid bagay ang bautismo, hindi sa paggaga ng ordinaryo naman.
Naintindihan nyo? So ano naghuhugas ng kasalanan? Ang dugo ni Kristo. Pero sinasabi dito sa 3:21, ang tubig ay simbolo ng bautismo na siyang nagliligtas sa inyo, hindi ang pag-alis ng dumi sa katawan, kundi ang sagot sa mabuting konsensya. So yun po ang ginagawa ng bautismo. Hindi yung tubig. Kung hindi ang dugo ni Kristo ang naghuhugas sa ating mga kasalanan, ginagamit niya lang po ang tubig. Magandang umaga mga kapatid. Good morning sa inyo. Ito po ang kopya ninyo. Huwag niyo pong ibalik sa akin. Sa inyo na yan. Marami akong kopya. Okay. So, naintindihan nyo na yung ibig sabihin ng ating teksto. Na ang dugo ni Kristo ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. Pero paano nangyayari? Ibinubuhos niya ba ang dugo mula sa langit? Brother? Binubuhos ba ni Kristo yung dugo galing sa langit? Para mahugasan tayo. Paano nangyayari? Sa pamamagitan ng bautismo. Anong nagbabaptay? Anong naghugas? Hindi yung tubig, kundi dugo. Ginagamit lang ng Panginoon yung tubig. Simbolo ng bautismo. Simbolo ng paghugas ng kasalanan natin. Okay. Now, let's go to the introduction. Pakibasa, brother. Brother Jake. Kala ko may kopya ka. Yung introduction lang, brother. Letter A and B. Number 1, letter A, 1 and 2. Christian life is a daily walk with Jesus, our Lord and Savior. Number 1, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Number 2, walking with Jesus and growing up in Him consists of putting his life as service. Alright, thank you, brother. So, ang Christian life daw, ang buhay Kristiyano ay araw-araw na paglalakad. It's a daily living. Araw-araw na pamumuhay kasama si Kristo na ating Panginoon. Hindi lang every Sunday. Sa lahat ng buhay, lahat ng aspekto, dapat kasama si Kristo. Okay, Matthew 16:24. Ano sabi diyan? If anyone would come after me, kung sino man ang gustong sumama sa akin, sabi ni Kristo, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ano ibig sabihin ng denial, self-denial, sister? Mga sister natin. Hello? Hi. Ano ibig sabihin ng self-denial? Sa Tagalog, itakwil mo ang iyong sarili. Paano mo tinatakwil ang iyong sarili? How do you deny yourself? Sabihin mo, ay, ako hindi na si Pedro, si Juan na ako. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng self-denial? Sister Rose. Rose na doon. Kami dalawang Rose natin. Sister Rose Abo. Ano ibig sabihin ng takwil sa sarili? Huwag mong kilalanin ang iyong sarili. Magpalit ka ng pangalan. Self-denial means huwag nating unahin ang sarili natin. Unahin natin ang Panginoon. Matthew 6:33. Anong sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Diba? Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang mga katuwiran. Okay. Take up his cross. Ano ibig sabihin ng take up his cross? Magdadala ba tayo ng literal na cross, Sister Rose? Magdala ka ng rosaryo na may cross? Brother Aldo, ano ibig sabihin ng take up your cross? Magdala ng cross. Hindi naman po pwede papasok at pinapasampak sa iyo po. Yun na nga, magdala ka ng cross maliit. Isabit mo dito sa leg mo. Hindi yung cross talaga. Ano ibig sabihin ng take up your cross? Magdala ka ng cross. Pasanin mo ano yung ginagawa ni Kristo, pasanin mo yung mga... Basahin mo sa Romans 12 verse 1, brother. Roma 12:1. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans 12:1? Yun po yung answer doon. Kung paano dinadala yung cross. Hindi literal na cross na yung rosaryo, isasabi mo sa leeg mo, no? Patakot sa kay... Ano sabi ng Romans 12:1? Ano sabi ni Pablo? Kalimanin ko sa inyo
alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal na kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong katampukatang pagsamba. Okay, sa English, offer your physical bodies as living sacrifice. So, ang ibig sabihin, ihahandog mo raw yung iyong physical na katawan. Sa cross ba ng Kalbaryo, pagdating ng Semana Santa, magpapapako ka rin doon sa Kutod, Pampanga. Yun bang ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na magdala ng cross? Anybody? Oh, living sacrifices your brother. Ibig sabihin, may mga paghihirap. Kung sa sa Ilocano, dati panagsagaba tayo. Mayroon tayong mga paghihirap na mararanasan kapag tayo ay sumunod kay Kristo. Example, sino pagbibigay ng example ng mga paghihirap pag sumusunod ka kay Kristo? Meron ba kayong halimbawa? One example only. Mga kapatid, sisters. Isang halimbawa ng sakripisyo pag ikaw ay naging Kristiyano. Halimbawa, anybody? Huwag ipagpaliban ng pagsubabrad. Huwag ipagpaliban. Yun, tama yun. Sakripisyo rin yun. Kasi, halimbawa, may negosyo. May multi-million ka na transaksyon. May semba tayo. Anong gagawin mo? I-reject mo yung multi-million na transaksyon. Magsasamba mo na ako. Alam nyo, may presidente sa Amerika, member ng Church of Christ, si James Garfield. Sabi ng sekretary niya, Sir, we have a meeting tomorrow morning, Sunday. Sabi ni James Garfield, the presidente ng Amerika, cancel the meeting. Why, sir? I have another appointment with God. So, inuna niya yung serbisyo sa Panginoon sa araw ng Sabado. Kinancel niya yung cabinet meeting niya. Ganon ka-faithful si James Garfield. At ang resulta, dahil siya masyadong stricto na presidente ng Amerika, pinatay siya. He was murdered. He was assassinated. Remember ng church yun. Alright? Walking with Jesus and growing up with Him consists of a continuous life of service. Pakibasa po, mga kapatid. Brother Aldo again. Revelation chapter 2 verse 10. Ano sabi sa Apokalipsis? Kapitulo 2, talatang 10. Ano sabi ni Kristo? Anybody? Huwag mo katakutan ng mga bagay na inyong malapit ng isin. Narito, malapit na ilagay ang diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masulok at magkaroon kayo ng kapigatian. 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at ibigay kita ng putong ng buhay. Corona ng buhay, putong. Ano yung crown of life, brother? Yung putong o corona ng buhay, yung ba yung binibigay sa mga Miss Universe Queen? Buhay na walang hanggan ka. Buhay na walang hanggan. Kasi meron nagsabi, yung crown of life daw, saka buhay na walang hanggan, magkaiba daw yun. Isang kapatid natin sa Tubaw-Laon yung last Sunday, sabi niya sa akin, brother, iba yung crown of life. Iba rin yung eternal life. Sabi ko, sige, bahala ka. Pareho lang yun, my life. So, ano sabi ni Kristo? I will give you the crown of life, pero may kondisyon. You have to be faithful until death. Maging tapat ka hanggang kamatayan. Kaya ba natin yon? Kaya mo, brother? Hanggang maging tapat hanggang kamatayan? Noon, hindi kamatayang ordinaryo. Yung mga Kristiyano noon, pinapatay. Pinapakain sa leon. Pinapako sa krus. Kaya ba natin yon? Alam niyo si John Wycliffe? Sino nakakilala kay John Wycliffe? Wycliffe or Wycliffe? Brother Andy. Sino si John Wycliffe? Alright, yung ginagamit nating Biblia, English Bible, King James Version 1611, ang unang nag-translate nun si John Wycliffe, tinranslate niya from Hebrew and Griego. At the time, ang hari ng Britanya ay hindi pa Kristiyano. Bago kay King James, anong ginawa nila kay John Wycliffe? Hinuli, tinali, at sinunog. Dahil itinranslate, isinali niya sa English ang Biblia. Okay.
Pasalamat tayo kay John Walker, pero tayong English version. Anong ibig sabihin nun? Na may paghihirap, sakripisyo na ginagawa ang mga Kristyano dahil tayo ay sumusunod kay Kristo. Kaya yung verse na yun, Revelation chapter 2 verse 8, magtapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang kuruna o putong ng buhay. Yes, Brother Aldo. Question. So, brother, ito yung maramay tayo sa first Pedro 4:12 hanggang 13. Ano? First? Pedro Oh, chapter 4. 4:12 hanggang 13. Oh, sige brother, pakibasa. Mga minamahal, huwag kayong mga taka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyari sa inyo ay di karaniwang bagay. Dati, kundi kayo magagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluladihan naman ay magagalak kayo ng malapit. Oh, anong ginawa nila kay Kristo, brother? Anong ginawa ng mga Hudyo? Nahirapan. Oh, pinahirapan. Hindi na pinahirapan. Pinako sa krus. Alam niyo ba kung saan pinako si Kristo? Dito sa pulso. Hindi here. Not here. Dito. Bukan mo na ba masugatan dito mismo? Pinako na, 2 kamay. Oh, tapos dito yung paa niya. Alam niyo na nakapako si Kristo 3 hours, anong lumalabas sa kanya? Hindi na dugo. Tubig na. Naubos na yung dugo niya. Ganon ang paghihirap ng Kristo. Hindi pa natin naranasan kahit kalahati. Okay, pero ang sabi ni Kristo, magtapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. Okay, letter A, discussion. How do you walk with Jesus, Sister Glo? Good morning po. Good morning, Sister. Tama-tama yung dating mo. How do you walk with Jesus? Nandiyan po yung answer. Pinapaliwanag ko lang. Number 1, paano ang paglalakad na kasama si Kristo? Number 1, it means an active lifestyle. Aktibo means huwag tatamad-tamad. Ang Kristiyano ay hindi tamad. Jesus was not lazy. Anong sinasabi ng Acts chapter 10 verse 38? Ano sabi ng Acts 10:38? Anybody? Nandiyan yung sa lesson ninyo, mga kapatid. Pakibasa, brother. Acts 10:38. Meron ko ba yung Biblia? Wala. Oh, brother Bart, pakibasa. Acts 10:38. Nandiyan na ayan sa lesson ninyo, nandiyan na. Hindi na kayo maghanap sa Bible, nandiyan na ka sa lesson eh. Brother, pakibigay. Brother, here. Lesson. Sa mga tuwing bagay, si Jesus sa Nazaret kung paano siya ay pinaghirapan ng Diyos sa santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diyos sapagkat sa Kanya ang Diyos. Thank you. So, anong ginawa ni Kristo? Sabi ng English, He went about doing good. Naglakad siya na gumagawa ng kabutihan. So, ang Kristiyano, kaya ba natin maglakad na gumagawa ng kabutihan? Maglakad ka dito sa barangay Pamaldan. Gumawa ka ng kabutihan. Huwag lang sa eleksyon, ha? Boto nyo ako. Pag wala ng eleksyon, hindi nyo na ako kilala. So Jesus Christ, walk about doing good. Namasyal siya, naglibot sa Jerusalem, sa Galilea, pati doon sa Hamas, doon sa Gaza. Did you not know that Gaza is mentioned in the Bible? Nandun yung Gaza, di ba? Yung Ethiopian eunuch was walking to Gaza, going to Ethiopia, when Philip the evangelist was sent by the Holy Spirit to preach to him. Yun yung Gaza na yun. Yung Gaza Strip. Ang dulo noon, papunta ng Rafah. Dulo na ng Egypt. Okay, may historical background konti. Ano? Ang question, mga kapatid. So, walking with Jesus means active lifestyle. Gumagawa ng kabutihan. Yun pong ibig sabihin nun. It means also a life of service to others and to Him. Ano sabi ni Kristo? Mark chapter 10, verse 45. Sister Glo. Andiyan sa lesson po.
Number 2. Letter A, number 2, sister. The Son of Man came not to be served, but to serve, Ayun. and to give his life as a reason for many. Oh, anong ginawa ni Kristo? Siya ba ay naparito sa lupa para pagsilbihan o para siya ang maglingkod? Alin sa dalawa? Siya ang pinagsilbihan o siya ang naglingkod? Oh, lingkod bayan. Lingkod ng buong mundo. Kristo. At ano lang, hindi lang paglilingkod ang ginawa ni Kristo. Ibinigay niya ang buhay niya para tayo ay tubusin. Para tayo nakidnap ni Satanas. Pag nakidnap ka, ano binibigay para matubos? Ano tawag sa English? Sister? Ha? Ransom. Sa Tagalog, ano yung ransom sa Tagalog? Ha? Pantubos. So binayaran ni Kristo ang ating utang para tayo makawala sa mga kamay ni Satanas, mga kapatid. Dahil hawak tayo ni Satanas sa kasalanan. Tama ba? Yes? Okay, question muna mga kapatid bago tayo tumuloy. Number 3, letter A, number 3 pa lang tayo. Okay. Number 3, ano ibig sabihin ng walking with Jesus? It means interacting with Him daily. Pag interact, dalawa kayo o isa ka lang? Brother, Jake. Pag interaction, dalawa yun o tatlo? Dalawa. May ka-interact ka, may ka-usap ka. So, interacting with Christ every day. Daily, ha? Paano mo ginagawa? You feel His presence, you receive the strength and the guidance of Christ. Ano sabi ni Apostle Paul in Philippians 4 verse 13? Ano na dyan? Nandiyan po yung sa lesson ninyo. Babasahin na lang niyo. Ano sabi ni Paul? Philippians 4:13? I can do all things through Christ. Kaya ba natin yan? Lahat pwede mong gawin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ba, sister? Ano yung hindi mo kaya? Gawin. Ano na? Kumain yung sabi niyo. Lahat ng bagay pwede natin gawin kasama si Kristo. Tama ba? Naniniwala ba tayo dyan? O hanggang basa lang tayo, mga kapatid? We should believe that anything you can do with Christ. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, with God there is nothing impossible. Tama ba? May imposible ba sa Diyos? Kahit kay Tom Cruise, walang imposible. Anong sabi ni Tom Cruise? There is no mission impossible. Kasi sa end ng story, palagi niya gagawa yung mission niya. Tama ba, brother? Pinapanood mo yata sa Tom Cruise. Okay, next. How it means to align our will. Ililinya rin yung kagustuhan natin sa kagustuhan ni Kristo. Okay, pakibasa po mga kapatid. Galatia 2:20. What does Galatians 2:20? Kapatid sister, pakibasa. I am crucified with Christ, nevertheless, I live yet not, but Christ lives in me. Anong ibig sabihin niya kaya? Sabi niya, ako ay napako kasama kay Kristo. Subalit ako ay buhay. Pero yung buhay ko, hindi na buhay ko, kundi buhay ni Kristo. Ganun ba yun? Sabi ni Pastor Paul. Tama ba yun? So, siya ay nakapako, pero ang buhay ni Kristo ang nakikita sa kanya. Yun itong ibig sabihin ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20. Napakagandang verse po yan. Pwede natin i-memorize. Alright. Nung si Kristo ay nasa Garden of Gethsemane, bago siya mahuli ni Judas, saka yung mga kasama ni Judas, meron siyang panalangin doon sa Ama. Sabi niya, Father, I pray that this cup of suffering will not continue. Nevertheless, not my will, but thine will be done. Hindi ko kagustuhan, kundi kagustuhan mo. Ayun ang panalangin ni Kristo. So, nasunod ba yung panalangin niya? Na hindi siya mamatay sa cross? Hindi nasunod. Talagang namatay siya. Okay, number 5. To be like Christ means He abides in Him and ought to walk as He walked. Dapat lumakad tayo na kasama ni Kristo. At 1 Peter 2:21, si Kristo po ay nagbigay ng halimbawa sa atin para tayo ay lumakad na kasama siya. Jesus Christ is not a leader na hindi nagbibigay ng halimbawa.
palagi siya nagbibigay ng halimbawa. For example, kaya sabi ng Apostle Peter, 1 Peter 2:21, leaving you an example that you should walk or follow in His steps. Alright. Tanong po mga kapatid, question. So naintindihan ba natin ibig sabihin ng walking with Jesus? Naintindihan ba natin mga kapatid? Everybody? May question kayo? May tanong? Kung walang tanong, ako magtanong. Letter B. Different aspects of walking with Jesus. Okay, may kopya ba lahat kayo? Okay, ano yung number 1? Iba-ibang pamamaraan ng paglakad kay Jesus. Ito po ay hango sa Filipos chapter 2, verse 5, 6, and 7. Ano sabi ng Philippians? Chapter 2. Ibasa Brother Aldo. Philippians chapter 2, verse 5, 6 hanggang 7, brother. Nagkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya magamat na siya ay inyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat sa panangan ng kapatay niya sa Diyos. Kundi pagkut, tutupad niya ito at kanyang alipin na katulad sa mga tao. Okay, thank you. So ano, number 1. Ano yung mga iba-ibang pamamaraan ng paglakad kay Kristo? Number 1, kailangan should be an emptying of self. Anong ginawa ni Kristo mga kapatid? Di ba Diyos siya? Anong ginawa niya sa kanyang kalikasan? Hinubad niya. Anong ibig sabihin ng hinubad? Wala siyang damit? Kapag ikaw ay presidente, hinubad mo ang pagka-presidente, anong ginagawa ng presidente? Hindi niya ine-exercise yung authority, yung power niya na presidente. Ganon din ang ginawa ni Kristo. Nang bumaba siya sa galing sa langit, papunta sa lupa, Diyos pa rin siya. Tao siya, Diyos siya. Pero hindi niya ginamit, hindi niya in-exercise, hindi niya na-emphasize. Alright, nagpakababa siya. So in other words, emptying of self. So kung tayo ay lumalakad kay Kristo mga kapatid, we should also empty ourselves. Anong ibig sabihin? Patulad ng self-denial yan. Hindi mo binibigyan ng importansya ang iyong sarili. Ang importansya ng Diyos. Ang ating pong uunahin. Tama po ba mga kapatid? Emptying of self. Hindi po literal yan ha. Being in the nature of God, Christ made Himself in the likeness of man. Naging tao siya. Kaya sinabi niyo doon sa Matthew 16:24, kanina binasa niyo natin, if you want to come to me, let him deny yourself, take up your cross, and follow me. Alright, 16:24, yun po yung magandang verse dyan. Okay. Humility, number 2, nagpakababa ba si Kristo? Naging mapagpakumbaba ba siya? Okay, ano ginawa ni Kristo? Sabi doon, He did not count it equality with God. Hindi niya tinuring nakapantay siya ng Diyos, kundi ibinaba niya ang kanyang sarili. Kaya ba natin yun? Ikaw yung mayor, pero hindi mo pinapantay yung sarili mo sa lahat ng mayor. Ikaw yung pinakababang mayor. Ganon si Kristo. Kapantay niya ang Diyos, pero ibinaba niya ang kanyang sarili para maging kapantay ng tao. Ganon pong ginawa ng ating Panginoon. Alright. So sabi niya sa Matthew 18 verse 4, ano sabi ng Matthew 18:4? Ano sabi ni Kristo? Sa mundo kasi baliktad. Sa mundo, yung pinakamataas yun ang pinapanginoon. Sa kay Kristo iba, baliktad. Whoever humbles himself is the greatest in the kingdom of heaven. Yung pinagpapakumbaba, yun ang pinakamataas sa Panginoon. Dito sa mundo, baliktad. Yung mayaman, yung makapangyarihan, yon ang pinapanginoon ng tao. Tama ba? Kung may pera ka, may influensya ka, ikaw ang Panginoon. Sir! Malayo ka pa, naka-sir. Di ba, brother? Ganun yun.
Okay, question mga kapatid. Number 3, ano pa ang aspekto ng paglalakad kay Kristo? Pakatlo na yan ha. Number 1, emptying of self. Number 2, humility. Number 3, obedience. Pagsunod. Pagtupad. Pagiging masunurin. Masunurin ba tayo sa Panginoon? Paano mo ipinapakita na mahal mo ang Diyos, sister? Sister Glo. How do you show your love to Christ? John 14, verse 15 and 22. Andyan o yung verse. Follow His commandment. Ayun, tama po. Walking and loving Jesus means to obey His commandment. Ano sabi niya sa John 14:23? If you love me, you will keep my commandments. Pag mahal mo iyong magulang, sinusunod mo ba, sister? Ayoko nga, hindi ko siya mahal. Hindi ko siya susunod. So if you love your parents, you will obey them. Pag tama yung pinapagawa sa'yo. May kondisyon. Halimbawa, sabihin mo ng tatay na, nak, wala tayong pera, magdakaw pa. Susundin mo, hindi. Siyempre, hindi mo susundin yun. Masama yun. So, ganun din si Kristo. If we love Christ, we should follow Christ. Halimbawa, anong mga command ni Kristo na mahirap gawin, sister? Ha? Number 1, love your enemy. Kaya mo? Kaya mo ba yun? Love your enemy. Kaya mo? Iutos ni Kristo yun eh. Pag nasaktan kay, ano din eh. Sinampal ka na. Thank you. Ay, yung ginagawa mo na kabutihan, matatapos masama yung... Ayaw nga. Anong sabi ni Kristo sa kanyang Apostle Paul? Romans 12, you overcome evil with good. Talunin mo ang masama ng kabutihan. Kaya ba natin? Utos ni Kristo yun. Love your enemies. Bless them who persecute you. And pray for them who despitefully use you. Matthew chapter 5, verse 44-45. Kaya ba natin yun? Yun ang isa sa mga pinaka-challenge ng Panginoong Jesucristo. Huwag mo sabing, may utang sa'yo, hindi nagbayad. Sana may kapayong. Sana magkasakit yun. So, do overcome evil with good. Sabi nga. Yun, isa sa mga utos ni Kristo. Kung kaya natin gawin, katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yun na, forgiveness na. Pero ano sabi ni Kristo? Matthew 6:14. If you cannot forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you of your trespasses. Pag hindi raw tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Alam niyo ba yon? Mayroong movie kasi sa cowboy movie nun. God forgives, I don't. Mayroong pelikula na gano'n. Okay, question. Okay, number 4. Aspect of walking with Jesus. Dying on the cross. Sino ang gusto mamatay sa cross? Yung mga taga Pampanga, ginagawa nito pag Semana Santa. Doon sa Putod, Pampanga, nagpapapako sila. Pero itong dying on the cross is not literal. I will remind you, what did Paul say in Galatians 2:20? Please memorize the passage. Anybody, na naka-memorize na? Brother Bart, siguro memorize na yan. Brother Bart. Hello? Ano sabi ng Galatians 2:20, brother? Yuhu. Okay, anybody? Okay, please follow me. I am crucified with Christ. Everybody, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. Napakagandang memory. Alright. Also, we are also baptized into the death of Christ. Romans 6:3, ano sabi ni Apostle Paul? If you have been baptized, you are baptized into the death. So, pag tayo nababautismuhan, binabautismuhan tayo kasama sa kamatayan ni Kristo. So, anong namamatay sa atin pag tayo nababautismuhan? Anong namamatay? Yung ating
mga masasamang ugali, masasamang pag-iisip, masamang attitudes. Lahat yun, mawawala yung dapat. Because we are a new creation. Anong version, brother? 1 Corinthians chapter 5, 17, ano sabi ni Paul? We are a new creation. Bago tayong mga nilalang. And the last but not the least, to prove that we are walking with Christ is service. Ito yung pinakamahirap. If He did not come to serve, but He came to be, He did not come to be served, but He came to serve. Naparito si Kristo para paglingkuran tayo. Hindi siya ang Christ came to serve us and not to be served. Siya ang nagpunta rito para siya ay paglingkod, ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng lahat. Mark chapter 10 verse 45. Alright. Question, mga kapatid. That's third part ng ating lesson, how to grow up in Jesus. Ito po, medyo marami nagtatanong dito. Paano ako lumalago kay Kristo? I know how to walk with Christ. But how do I grow up in Christ? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, pag sabi natin growing up, increase our knowledge. Dagdagan natin yung ating kaalaman. And to become more constant in our love and obedience also. Dagdagan yung kaalaman, dagdagan rin ang pagmamahal at ang pagsunod. Sa mag-asawa, sa katagalan ng panahon, do you know each other well? Magkakilala na ba kayo? Kilala mo na ba yung partner mo? O hindi pa? Ang pag-ibig mo ba sa kanya ay lalong lumalalim o nawawala na? Okay. Sinusunod mo ba siya? Pag may sinabi, Honey, pakibili mo nga ako ng ganito. Sinusunod mo, hindi. Pag nagpabili tayo ng halimbawa, sukal. Sinusunod mo ba? Tumatakbo pa. Nanginginig pa. So, pareho rin ba kay Kristo? When we love the Lord, our knowledge of Christ increases. Lumalalim ang pagkaawalam natin kay Kristo. Lumalalim din ang pagmamahal, pati na rin ang ating pagsunod kay Kristo. Wala na tayong reklamo. Sino ba ang disciple o apostle ni Kristo na masyadong mareklamo? Dalawa sila eh. Sino yun? Nung nahuli si Kristo pinagkailan niya si Jesus. Sino yun, sister? Si Pedro. Ilang beses niya pinagkailan? 3. Ano ang parang warning sign na pinagkailan niya si Jesus? Ha? Tumilaok ang tandang o tumilaok ang manok? Anong tumitilaok? Yung tandang na manok? O yung inahin? Hindi ko alam yun. Tandang pala. Okay. O sino pa yung isa? Sabi niya pag hindi ko nakita yung mga sugat sa kamay ni Jesus, hindi ako maniniwala na siya ay nabuhay na muli. Sino yun? Ayun, si Tomas. At sino yung naghudas kay Kristo, brother? Jake. Sino yung naghudas kay Kristo? Ayun. So, 3. Alright. Sino yung pinakamatagal na nabuhay at kasunod ni Kristo hanggang sa namatay? Anong pangalan? Sino ang apostol yun? Hindi. Sino ang apostol yung pinakahuling namatay? Sabi ni Kristo, ano sa iyo kung siya ay mabubuhay ng matagal? Sino yon? Ang sumulat ng Book of Revelation. Si apostol. Ang sumulat ng Book of Revelation. Naku po, hindi bagsak ito sa Old Testament, New Testament dito. Sino yung sumulat ng Book of Revelation? Na apostol. Naku po. Apostle Juan. Yun, correct. Apostle John, ayon sa history, he died at the age of mga 90s. Kaya nasulat niya yung Book of Revelation. Alright, next. Ano pa? Okay, number 5. Shortcut natin kasi pare-pareho lang. Simply to
To grow up in Jesus means to grow up in Jesus is to think like Him, to talk like Him, and to act like Him. Kaya ba natin yon? Mag-isip na katulad ni Kristo, magsalita na katulad ni Kristo, at gumalaw na katulad ni Kristo. Hindi yung literal na galaw. Kaya ba natin? How did Christ think? Paano ang pag-iisip ni Kristo? He always think of pleasing the Father. Diba? Not my will, but thine. Every time, I would like to glorify your Father. Sabi na doon sa John 17. Just like what you have given me. So palagi ang isip ni Kristo is to please the Father na nagpadala sa Kanya. Alright, how did Jesus Christ talk? Nang siya ay ininsulto ng mga kalaban, si Kristo ba ay nagmura? Pinagbumura niya ba? Ano ba? Pinagbabato niya ba? Anong reaction ni Jesus Christ? Nang siya ay ininsulto, siya ay kinuputya, nag-react pa si Kristo, hindi? Okay, hindi. Tahimik lang siya hanggang siya ay pinatay. Kaya ba natin yun? Nalaman eh. Ay, yung Israel nga eh. Ilan ang namatay doon sa Hamas, Israel? 11,000. Lalo ba, tuloy-tuloy pa yung bomba ng Israel doon sa Gaza Strip. Ayaw nilang stop yung gera. Bakit? Hindi pa raw napupulbos yung mga Hamas. Gusto nilang ubusin. Anyway, so hindi sila katulad ni Kristo. Kasi po, alam mo pa sila sa Old Testament eh. Yung makasamatang itong sa mutin. Mga Israel. Saka mga Israel, brother, sila yung mga Hudyo ngayon, the present Jewish people in Israel, ilan lang ang naniwala kay Kristo doon. Siguro out of 100, baka isang. They still reject Christ. They do not accept Christ as the Lord and Savior even today. So hanggang ngayon, punishment ng Panginoon Diyos yung mga kalaban nila. Di ba? Time ni Hitler, sino ang inuna ni Hitler na pinatay? Yung mga Hudyo. Why? That was actually fulfillment of the prophecy because they rejected Christ. Pero one reason bakit sila pinagpapatay ni Hitler, mas mayaman ang mga Hudyo doon sa Germany noong panahon ni Hitler. Okay, last part of our lesson, diverse aspects of growing up with Jesus. Tingnan natin kung paano lumago si Kristo. According to Luke 2 verse 42-52, Jesus Christ grew in wisdom. Kahit anak siya ng Diyos, nag-aral siya, nagbasa. Binabasa niya yung Biblia, yung Old Testament. Alright. He also grew up in stature, in favor with God and with man. Alright, doon sa Luke chapter 2, verse 52. Alright, grew in favor with God after his baptism. Ano ginawa ni Kristo? Wala siyang ginawa kundi sundin ang kanyang Ama sa kalangitan. And finally, letter D. Jesus Christ grew in favor with man. Alright, anong ginawa ni Kristo? Nagbasa rin siya, nagtrabaho. Anong profesyon ni Kristo, mga kapatid? He was a carpenter. Alright, karpintero si Kristo. So huwag nating mag-iya pag tayo ang karpintero lang. Jesus Christ was a carpenter. His disciples, mostly mga fishermen. Di ba? Ilan ang fishermen na apostoles ni Kristo, brother? James and John, Peter and Andrew. Mga fishermen lahat yun. Si Matthew, anong profession ni Matthew, sister? BIR siya. Di ba? Taga-singin ng buwis. Ano pa? Si Simon, yung isang Simon, hindi Simon Pedro. Meron isang Simon doon. Pangalan niya, Simon the Zealot. Ano yung Zealot? Zealot yun, yung mga patriotic, mga aktivista yun. Parang NPA yun sila, step. Kalaman nila yung mga Romans. Alright. Last part of our lesson. Sorry. Last part na pala. Okay. Ano ang golden rule na binigay ni Jesus, mga kapatid? Matthew 7:12, ito po yung golden rule. And everything that you do, do unto others what you would like others do unto you. Yan po yung golden rule. So sa ating pagtatapos, mga kapatid,
Sabi ni Apostle Peter, John, Apostle Paul, in 2 Corinthians 3 verse 2, sabi niya, we are the epistles read by all men. Tayo raw ang sulat na binabasa ng mga tao. Wala silang Biblia, pero paano alam ng mga tao na tayo ay Kristiyano? Pag ang ating buhay ay buhay na kapareho ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, kayo ang mga sulat na binabasa ng mga tao, hindi na sulat sa pamamagitan ng tinta, kundi sulat sa pamamagitan ng Espiritu, at hindi na isulat sa mga bato, kundi na isulat sa mga puso ng tao. Alright. So, yan po ang ating conclusion sa ating leksyon sa umagang ito. Thank you very much. Meron po kayong mga katanungan. Pwede nyo pong itago ang kopya ng lesson na yan. Sa inyo na po yan. Pwede nyong gamitin at ituro sa iba. Ito po ang example. Kikita si Lisa. Just illustration lang yan. Actually, parang movie pelikula ito. That's what. Yan ay mga disipulo. Alright, kung wala na pong katanungan, maraming salamat. And God bless our lesson for this morning.